Kung pagod ka, magpahinga ka. Ang galit sa trabaho, hindi iniuwi at hindi ibinubuntan sa anak, okay? Bakit? Sino ka ba? Yaya ka lang ng mga bata ah. At least ako, anak ang turing ko sa kanila. Hindi katulad mo. Sagot ni Mimi sa kanya na ikinawala ng pagkakunot ng noo niya. Kung hindi mo sila kayang asikasuhin, pwede ko silang iuwi sa probinsya. Kung hindi mo kayang magpakatatay sa kanila, ako ang magpapakananay sa kanila. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Alam mo ba na may ilang mga taong hindi kailanman naniniwala sa swerte? Merong mga pinapalad at iyon ay ang mga malalakas ang pananalig sa nakatataas. May ilang hindi naniniwala dahil para sa kanila, ang buhay ay punong-puno ng kamalasan. Kung minsan nasa sa atin ang talento, abilidad, kakayahan at swerte, pero hindi pa rin natin kayang magawang mga bagay-bagay. Paano mo nga ba nasasabing swerte ka kung noon pa man, palagi ka nang minamala sa buhay? Sadyang ang pagkakataon nga lang ba talaga ang problema? O ang mismong sarili mo na? Wala na kayong ibang ginawa kung hindi ang kumain at matulog. Ako na lang palagi ang lahat sa bahay na to. Parahang iminulat ni Mimi ang mga mata niya nang muli niya namang marinig ang pamilyar na boses na yon. Tulad ng nakagawian, nagising na naman siya mula sa pagkakatulog sa malakas na boses ng nanay niyang paulit-ulit kong bumulyaw sa kanilang magkakapatid. Bahagya pang namamaga ang mga mata niya nang dahil sa puyat sa kakahanap ng trabaho sa job portal. Pagkatapos ay ganito ang gigising sa diwa niya. Nakapagtapos na kayong lahat, ano bang mga plano ninyo, ha? Sigaw pa nito. Nang bahagyang nilislis ni Mimi ang kortina ng kwarto niya, ang galit agad na mukha ng nanay niyang sumalubong sa kanya. Tulad ng nakagawian, galit na naman ito kung pagmasdan ng mga kapatid niya na ngayon ay walang ibang ginagawa kung hindi ang makinig at humikab mula sa pagkakaupo sa mga banig na nakalatag sa sahig. Mama, isa ka pa! Sigaw nito sa kanya nang bumaling ito sa kanya na ikinahinga niya na lang ng malalim. Anong plano mo, Mimi? Ikaw ang ate. Por Diyos por Santo, 2 taon ka nang tambay dito sa bahay. Anong gusto mong gawin sa buhay mo? Graduate ka na ng kolehiyo. Pero hanggang ngayon, wala ka pa ring trabaho? Para saan pa yung bachelor's degree mo? Titulo lang? Pang-display? Mama, ginagawa ko naman ang lahat para makahanap ng trabaho. Sadyang matataas lang talaga ang standards ng kumpanyang ina-applyan ko. 2 taon mo na ring dahilan yan, Mimi. Parang awa mo na. Ibahin mo naman yung mga dahilan mo. Napupuno na nitong sambit bago bubulong-bulong na nagmarcha palabas ng kwartong iyon. Walang ibang nagawa si Mimi kung hindi ang magtungo sa mga kapatid niya na hanggang ngayon ay nakaupo pa rin sa banig na nakalatag roon. Malumanay niya itong nilapitan at tinanong, "Inaatake na naman ba?" Tanong niya patungkol sa sakit nitong high blood. Kahapon hindi naman siya ganyan. Baka po ate, nagising na lang kami, bulyaw na siya ng bulyaw eh. Sagot ng sumunod naman sa kanya na marahan niyang tinanguan. Sa kabilang banda ay hindi niya naman magawang sisihin ang ina. Alam niya ang frustration nito sa pag-aalaga at pagkayod para lamang makapagtapos silang 3 sa kolehiyo. Ngayon ay tapos na silang lahat. Oras na rin siguro para patigilin ang nanay nila sa trabaho. Ngunit paano nilang magagawa iyon kung hanggang ngayon ay wala pa rin silang nakukuhang trabaho? Dito sa bansa, medyo mataas ang standards ng mga kumpanyang ina-applyan niya. Ang iba hindi tumatanggap ng fresh graduate, habang ang ilan naman ay tumatanggap nga kung nakapag-aral ka sa isang sikat na universidad at kung cum laude ka nung graduate ka. Minsan ay napapaisip na lang siya sa kung para saan pa nga ba ang titulong iyon. May papangalandakan nga ba niya iyon sa trabaho niya kapag napasok siya?
Ang hirap kasi sa sistema ng pagkuha sa trabaho sa bansang to. Medyo bulok. Sorry pero hinahanap kasi ng boss namin yung may experience na. Sagot ng HR na nakausap niya. Walang ibang nagawa si Mimi kung hindi ang magbaba ng tingin bago matamis na ngumiti sa babae. Sige po, sagot niya bago siya nagdesisyong umalis sa opisina nito. Ang pila agad ng mga aplikant ang sumalubong sa mga mata niya nang sandaling lumabas siya sa opisina nito. Hindi tulad niya, mukha ng profesional ang mga aplikanteng kasabayan niya, kaya naman hindi niya naiwasang mapabuntong hininga na lamang. Sa araw na yon ay may 4 na job interview siyang pinuntahan. 2 sa mga iyon ay kailangan ng experience. Ang isa naman ay kailangan ng mas mataas na degree. At ang isa naman ay halata naman na kailangan ng backer bago pa man makapasok. Paano na mahihirap na tulad niya na nakapag-aral at nakatapos naman, pero kulang pa rin sa mata ng ibang tao. Kamusta, Mimi? Gulat na bati ng kaibigan niya na magkita sila sa coffee shop na pinagtatrabahuan nito. Tulad ni Mimi, graduate din ng kolehiyo si Jessica. Ngunit hindi tulad niya, may trabaho ito. Yun nga lang ay barista sa isang coffee shop ang trabaho nito. Sino nga bang hindi magtataka kung graduate ka nga ng accountancy pero naroroon ka sa coffee shop at nagtatrabaho bilang barista? Nakahanap ka na ba? Tanong ni Jessica sa kanya bago nito inilapag sa mesa niya ang kapeng in-order niya at umupo sa harap nito. Alam mo, Mimi, pwede kitang tulungan na makahanap ng trabaho. May alam akong trabaho na pwede mong pasukan hanggat wala ka pang nakikita. Talaga? Tanong ni Mimi bago humigop sa kape niya. Saan naman yan? Nakita ko lang sa job portal nung nagbabrowse ako kagabi. Baka naman trip mo lang. So, and since wala ka pang mahanap, pagtsagaan mo na lang muna hanggang sa makahanap ka ng bago. Eh, anong trabaho naman yan? Tanong ni Mimi bago siya umayo sa pagkakaupo. May kinalaman ba sa finance yan? Manager? Clerk? Sa airport ba yan? Pwede rin naman ako magtrabaho sa opisina. Easy, Mimi. Natatawang sagot ni Jessica sa kanya. Dahilan upang muli siyang mapaayos mula sa pagkakaupo. Actually, hindi siya tulad ng inaakala mo. Hindi siya malaking posisyon tulad ng mga inaaral mo noon. Ayos lang sa akin kung sekretarya, Jessica. Katulong, Mimi. Gusto mo? Pagtatama ni Jessica sa kanya, na bahagya niyang ikinatigil. Umayos ito sa pagkakaupo at nagbigay ng papel sa kanya, na marahan niyang tinanggap. Kilala mo si Doc Rafael Dizon, hindi ba? Yung doktor na nag-opera sa kapatid ko 2 years ago. Kailangan niya na mag-aalaga sa kambal niyang anak. So, ayun. Ikaw kasi ang naisip ko since marunong ka namang mag-alaga at mahilig kang talaga sa mga bata. Hindi tulad ko. Bahagya siyang natawa. Malay mo, magustuhan mo ron. Magkalapit kayo ng loob ng mga anak niya. Magustuhan ka niya. Ayaw mo nun? Instant milyonarya ka na agad kapag nagkahulugan kayo ng loob sa isa't isa? Trabaho ang hanap ko, Jessica, hindi asawa. Aniya bago niya pinagmasta na expected salary na naroroon. Ganito ba talaga siya kalaki kung magbayad sa mga katulong niya? Ganyan talagang bayad sa katulong, Mimi. Sagot ni Jessica sa kanya na bahagya niyang ikinangawi. So, ano? Balitaan mo ako kapag natipuhan mo, ha? Sa pag-uwi sa bahay ay walang ibang nagawa si Mimi kung hindi ang pagmasdan ng papel na ibinigay ni Jessica sa kanya. Hindi niya itatangging medyo malaki nga ang sweldong nakalagay roon. Dinaig pa ang sweldo ng mga empleyado sa pabrika. Habang abala sa pagmamasid sa papel na yon, hindi na iwasan ni Mimi ang bahagyang mapaisip. Ano na lang kayang iisipin ng nanay niya kapag nalaman niyang nagtapos nga siya sa kolehiyo, ngunit papasok naman siya bilang katulong sa ibang pamilya. Alam niyang madidismaya at magagalit ito. Pero, ano nga bang magagawa niya kung iyon lang ang kaya niyang pasukan ngayon? Sa bagay, mas gugustuhin niyang pumasok bilang yaya sa halip na maging tambay na lang buong taon. Walang ibang nagawa si Mimi kung hindi ang bumuntong hininga sa mga naiisip bago siya nagdesisyong tawagan ng numero ng job vacancy na nakasulat roon sa papel na ibinigay ng kaibigan niya. Hello, Dizon's office. Sino po sila?
Usal niya sa nanginginig na boses bago siya tumikim at umayo sa pagkakaupo. Hello? Nakita ko po kasi ang job vacancy para sa yaya ng mga anak ni Dr. Dizon. Interested po sana ako sa posisyon. Dagdag niya pa. Nang sandaling yon ay nagdesisyon na nga ang caller sa kabilang linya na bigyan siya ng schedule para sa interview. Kinuha lang ang email niya, pagkatapos noon ay wala na. Ilang araw lang nakalipas ay hindi siya nakatanggap ng email. Kaya naman doon niya lang napagtanto na baka nga siguro malas lang talaga siya sa buhay. Wala naman siguro akong balat sa puwet, hindi ba? May hinanakit niyang sabit sa mga kapatid, nanginiwian lamang ng mga ito. Habang abala sa paglalabas ng mga hinanaing sa mga kapatid niya, hindi kalaunan ay nakatanggap siya ng notification sa email niya. Mabilis na nanlaki ang mga mata niya, lalo na nang makita niya kung sino mismo ang nagpadala ng email sa kanya. Agad siyang napatayo sa gulat na ikinataas ang kilay ng mga kapatid niya. Oh my God! May interview ako ngayon! Natutuwa niyang sigaw bago siya nagtatatakbo sa kwarto niya upang mag-ayos. Walang ibang nagawa si Rafael kung hindi ang kunot noong pagmasdan ng portfolio ng dalagang nasa harap niya. Kakatapos niya lang sa operasyon ngayon at talagang siningit niya lang ang tungkol sa dalaga. Sa katunayan nga ay wala pa siyang tulog sa magkasunod na duty kagabi. Nang makita niya ang CV na ibinigay sa kanya ng sekretarya niya kahapon, hindi niya naiwasang magtaka. Graduate ka sa kolehiyo ng business ad? Panimula ni Rafael bago siya sumandal at ibinaba ang portfolio na ibinigay sa kanya ng dalaga kanina. Bakit ka nag-a-apply na yaya kung ganon? Sa katunayan po sir, kailangan ko po kasi talaga ng trabaho ngayon. Sobrang hirap pong makahanap ng trabaho, lalo na sa degree na meron ako. Medyo matataas po kasing expectations ng iba at kailangan po nila ng experience sa trabaho. Paliwanag niya na kunot noon naman itong pinakinggan. Hindi maipagkakaila ni Mimi na gwapo nga ang doktor na kaharap niya ngayon, tulad ng sinabi ni Jessica noon. Hanggang ngayon ay tandang-tanda niya pa rin kung paanong inilarawan ng kaibigan niyang tungkol sa itsura nito. May 2 taon na nakalilipas, ngunit hanggang ngayon ay tila ba wala man lang nagbago sa itsura nito. So, wala kang plano magtrabaho ngayon sa field na tinapos mo? Saad nito bago kunot noong tumango sa kanya, nanginitian niya na lang ng dahil sa labis na nerbiyos. Alam mo naman ang trabahong papasukin mo sa bahay namin, hindi ba? Yes, sir. Ikaw ang maghahatid sundo ng mga anak ko sa school. Ikaw ang maghahanda ng lunch sa kanila at sasamahan mo rin sila hanggang sa makatulog. Kung may bakante kang oras at kung kailangan mong magbasa ng libro para sa kanila. Medyo makulit si Zarek. Si Amiel naman masungit. Kung kinakailangan mo silang awatin sa tuwing mag-aaway silang dalawa, awatin mo. Ikaw ang mag-aasikaso sa kanila sa tuwing may sakit sila at kapag late akong uuwi galing sa trabaho, ikaw ang sasama sa kanila. Sad nito bago sumandal sa kinauupuan niya at mariing pinagmasdan ng dalaga. Mahilig ka naman siguro sa bata, hindi ba? Opo, sir. Makakaasa po kayo sa akin. Aniya. Isang buntong hininga pa ang pinakawala ni Rafael bago siya tumango sa dalaga na mas lalo lamang nitong ikinangiti. Mukha itong suplado sa unang tingin, ngunit natitiyak naman ni Mimi na mukha itong mabuting tao kahit na minsan ay mababakas pa rin sa mga mata nito ang pagsusuplado. Okay then, pag-start ka na bukas. Sagot niya, dahilan upang bahagyang manlaki ang mga mata ni Mimi sa gulat. Bukas po agad? Bakit? Ayaw mo ba? Tanong ni Rafael bago pa sekretong umismed. 4:00 ng umaga ipapasundo kita sa terminal. Ang driver ko nang bahalang maghatid sa'yo sa bahay. At si Aling Rosa na rin ang magsasabi sa'yo ng mga kakailanganin mong gawin. Bilin pa nito. Sige po sir, maraming salamat po talaga. Aniya bago tumayo sa harapan ng lalaki at mabilis na yumuko bilang pagpapasalamat. Makakaasa po kayo sa akin. Pagbubutihin ko po talaga ang magiging trabaho ko sa inyo ng pamilya ninyo. Dagdag pa niya. Pagkalabas sa opisina ni Rafael ay hindi niya naiwasang mapatili. Dahilan upang maglingunan sa kanyang mga nurse at pasyente na naroroon sa koridor.
Hindi naman nakatakas sa pandinig ni Rafael ang ginawang pagtili ni Mimi sa labas ng opisina niya. Kaya naman hindi niya naiwasang mapanguso sa kinauupuan niya. Hanggang sa bumakas na nga sa labi niya ngiti. Dito ka magkakwarto ngayon. Bili ni Aling Rosa bago niya binuksan ang pinto ng gagamitin niyang kwarto para sa bahay ni Rafael. Medyo maliit lang ito. Ngunit mas okay ito para sa kanya. Sa katunayan nga mas komportable pa siya sa ganitong klase ng kwarto. Kesa sa malaki nga, may makakasama ka naman. Konserbatibo kasi siya at medyo masikreto. Marami silang kasambahay sa bahay o mansyon ba itong matatawag dahil sobrang laki talaga ng mansyon ni Dr. Rafael. May mga hardinero pa ito sa labas at may mga driver din. Kaya naman hindi niya naiwasang mapahanga na lang. Maraming salamat po, Aling Rosa. Aniya bago siya lumingon dito. Yung dalawang bata po ba, kailan ko po sila mamimit? Si Zarek at si Amiel? Tanong nito na marahan niyang tinanguan. Sinamahan sila ni Roger sa may mausoleum para bisitahin ang nanay nila. Ngayon kasi ang death anniversary ng nanay nila. Hayaan mo, babalik din yun maya-maya. Sa ngayon, magpahinga ka na lang muna. Tatawagin na lang kita kapag dumating na sila. Nako, sige po, Aling Rosa. Maraming salamat po ulit. Saad niya pa bago siya nito iniwanan sa kwartong yon. Inubos niya ang natitira niyang oras sa pag-aayos ng mga gamit niya. Nakangiti niyang pinagbasta ng mga cabinet niya na naroroon hanggang sa hindi nga nagtagal ay nakarinig na siya ng magkakasunod na katok mula sa pintuan ng kwarto niya. Mimi, nandito na mga bata! Tawag nito. Si Aling Rosa ang nagatid sa kanya sa living room kung nasa naghihintay ang mga bata. Agad na nakaramdam ng tuwa si Mimi, lalo na nang makita niya ang dalawa. Kung hindi siya nagkakamali, ay nasa 9 na taong gulang na ang mga ito. Una niya nakita ang nakangiting batang lalaki. Kung hindi siya nagkakamali, ay ito yung Zarek na tinutukoy ni Rafael kahapon. Bumaling siya ng tingin sa isang masungit na bata, at kung hindi naman siya nagkakamali, ay ito yung Amiel na tinutukoy nilang suplado. Magkamukhang magkamukha ang dalawa. Ang tanging pinagkaiba lang nilang dalawa ay ang emosyon. May isang mahiyain at may isang suplado. May isang mabait at may isang walang hiya. May isang palangiti at may isang palaging busangot ang mukha. Kung hindi siya nagkakamali, ay si Amiel ang nagmana kay Rafael. Habang nakuha naman ni Zarek ang ngiti niya sa namayapa nitong ina. Simula ngayon ay si Mimi nang mag-aalaga sa inyong dalawa. Saad ni Aling Rosa. Sa tuwing may kailangan kayo, sa kanya kayo magsasabi, okay? Opo, mamita, sagot ni Zarek. Bago siya lumapit sa dalaga at yumakap sa bewang nito na ikinagulit naman ni Mimi. Welcome to family, Nani Mimi. Ha? Nagulat at namumulang tanong ni Mimi bago nanginginig ang kamay niyang tinapik ang likod ni Zarek. Nice to meet you, Zarek. Amiel. Let her breathe. Masungit na saad ni Amiel bago siya umismid at umakyat sa kwarto niya. Walang ibang nagawa si Zarek kung hindi ang nangingiting tumingala kay Mimi bago siya nagdesisyong magpaalam dito at sumunod na nga sa kakambal niya na umakyat sa kwarto nila. Unang araw pa lang ay kabi-kabilang emosyon ang nararamdaman ni Mimi. May mga pagkakataon na si Zarek mismo ang lumalapit sa kanya upang makipagkwentuhan. Hindi naman boring kausap si Zarek, kaya naman kahit na papaano ay nalilibang din siya sa mga ikinikwento nito sa kanya. I hope magtagal ka dito, Nani Mimi. Saad ni Zarek nang sinamahan niya ito sa kwarto nilang dalawa ng kambal niya. Abala si Amiel sa pagbabasa ng librong paborito niya habang si Zarek naman ay animong tuwang-tuwa pa sa pakikipagkwentuhan kay Mimi. Even though strict na dalas ang daddy, sana hindi ka magsawa sa pag-aalaga sa kanya. Kayo lang ang alaga ko, Za. Hindi ang daddy ninyo. Natatawang sagot ni Mimi sa kanya na ikinatawa lamang nito. O siya, hindi pa ba kayo inaantok? Medyo malalim na rin ang gabi. Gusto kong hintayin si daddy galing duty niya. Mamaya pa siya uuwi, Za. Sagot ni Amiel sa kanya habang nananatili pa ring subsob ang mga mata nito sa librong binabasa. Hindi ka pa ba nasanay? Wala siyang oras sa atin. Busy lang sa duty ang daddy mo, Amiel. Saad ni Mimi
dahil lalo pang bahagya pang matigilan si Amiel sa pagbabasa ng librong hawak niya. Alam mo naman ang trabaho ng isang doktor, medyo mahirap pa talagang takaw sa oras. Ano bang alam mo? Kunot noong tanong ni Amiel sa kanya dahil lalo pang bahagya niya pang makagatang dila niya nang dahil sa labis na gulat. Lumingon sa kanya si Amiel bago nito tuluyang ibinaba ang librong binabasa niya lang kanina. First day mo pa lang sa trabaho, kung makapagsalita ka, para bang kilalang kilala mo na siya. Hindi mo kilalang daddy ko. Nani ka lang, kaya huwag kang magbigay agad ng opinion tungkol sa kanya. Isang buntong hininga ginawa ni Mimi at nang makarecover ay wala siyang ibang nagawa kung hindi ang ngumiti kay Amiel. Naiintindihan kita, Amiel. Sorry kung yun agad ang tingin ko sa daddy mo pero nagsasabi lang naman ako ng totoo. Paano mong... Alam ko ang trabaho ng isang doktor. Sagot ni Mimi sa kanya na ikinakunot lamang ng noo niya. Alam ko ang hirap nila. Alam kong propesyon at pangakong sinumpaan nila. Alam ko dahil doktor din ang nagligtas sa buhay ng papa ko noon. Nag-iwas siya ng tingin sa dalawa, lalo na nang magkasabay itong bumaling ng tingin sa kanya. Sadly, my father passed away. Pero saksi ako sa kung paano nilang sinubukang buhayin ng papa ko noon. Kaya mataas ang tingin ko sa mga doktor. Kaya ganun ko na lang ipagtanggol ang daddy ninyo. Lumingon siya sa dalawang bata at malungkot ng ngumiti na ikinakonsensya naman ni Amiel. Alam ko namang ginagawa ng daddy niyong lahat ng makakaya niya para lamang hindi niyo maramdaman na nagkukulang siya sa inyo, hindi ba? Kaya nga ako nandito, hindi ba? Para palitan ng nanay namin. Kunot noong tanong ni Amiel bago siya natawa at marahang umalis mula sa pagkakaupo. Kung iniisip mo na makukuha mong loob naming dalawa ni Zarik, pues nagkakamali ka sa inaakala mo, Nani. Dagdag pa nito bago sila nito iniwan. Walang ibang nagawa si Mimi kung hindi ang mapanguso na lang. Ramdam niya ang pagkalapit sa kanya ni Zarik, kaya naman wala siyang ibang nagawa kung hindi ang bumaling ng tingin dito nang may malungkot na ngiti. Ganun lang talaga ang ugali ng kakambal ko, Nani Mimi, pero mabait yan. Saad ni Zarik sa kanya na ikinangiti niya na lang. Sa una lang yan, hindi magtatagal ay makukuha mo rin ang loob niya. Yun ay kung magtatagal ka rito sa pag-aalaga sa amin. Of course, tatagal ako rito. Kung tulad mong ganito kabait ang aalagaan ko, of course magtatagal ako. Sagot ni Mimi sa kanya, bago nito mapaglarong pinisil ang pisngi niya na ikinatawan niya na lang. Sige na, matulog ka na. Hihintayin ko na lang ang daddy mo sa baba. Dagdag pa nito. Hindi kalaunan ay tuluyan na nga bumaba si Mimi sa living room. Habang wala pa si Rafael ay wala siyang ibang nagawa kung hindi ang maglinis ng mga vase na naroroon. Nang marinig niya ang bosina ng sasakyan mula sa labas, wala siyang ibang nagawa kung hindi ang lumabas upang pagbuksan ng gate ang amo niya. Nang makalabas mula sa kotse ay walang ibang nagawa si Rafael kung hindi ang kunot noong bumaling ng tingin sa dalaga. Anong ginagawa mo rito? Bakit hindi ka pa natutulog? Tanong nito sa kanya na makapasok sila sa bulwagan. Tulog na po kasi si Betty kanina kaya ako na lang pong binilinan niya na magbukas ng gate para sa inyo since hindi pa naman po ako inaantok. Sagot niya rito na bahagya naman itong tinanguan. Okay naman na po mga bata, sir. Nakatulog na po si Zarik bago pa man ako bumaba. Habang si Amiel naman po, abala pa rin sa pagbabasa ng libro. That's good to hear then. Tango nito sa kanya bago ito seryosong bumaling ng tingin sa kanya. How's your first day here? Tinanong ko si Aling Rosa kanina at nabanggit niya sa akin na sinupladuhan ka daw ni Amiel. May hindi lang po napagkasunduan. Natatawa at nahihiya niyang sambit na tinanguan naman ito. Mukha pong pagod na kayo, sir. Maiiwan ko na po kayo kung ganon. Ani yan at tinanguan naman ito. Magandang gabi po ulit. Nung una, ang akala niya ay mahirap pakisamahan si Rafael. Ngunit sa pagdaan ng araw na palagi niya itong nakakasama sa iisang bahay, doon niya lang napatunayan sa sarili niya na marahil nga ay mali ang first impression niya rito. Medyo caring din ito lalo na sa mga anak niya, kaya naman hindi niya naiwasang mapaisip
sa kung bakit tila ba mukhang galit na galit si Amiel dito, kahit na ginagawa naman ng tatay niya ang lahat ng makakaya niya para sa kanila. Sa tagal ng pananatili niya sa bahay nito, doon niya lang napansin na medyo stricto nga ito at talaga nga namang cold kung makitungo sa mga anak niya. Hindi na rin siya magtataka kung bakit ganun na lang ang galit ni Amiel sa kanya sa tuwing wala siya. Magkakaroon kami ng parents meeting sa susunod na linggo, Dad. Saad ni Amiel habang nasa hapag sila ng mga oras na yon. Nanatili lang mga mata nito sa pagkahiwa ng karne na nasa plato niya. Base sa itsura niya, tila ba ayaw niyang salubungin ang seryosong titig sa kanya ng ama. Kailangan ka namin sa school. Anak, alam mo naman na hindi ako pwede, hindi ba? Sagot ni Rafael sa kanya, dahilan upang bahagya pa siyang napangisi sa narinig mula sa ama. Marami akong pasyente. Kabi-kabila rin ng mga seminars na kailangan kong daluhan this week. Pero huwag kayong mag-alala. Ipapadala ko na lang si Aling Rosa bilang karelyebo ko. Dad, parents meeting. Hindi nanny's meeting. Wala sa sariling sagot ni Amiel sa kanya bago sarkastikong natawa mula sa kinauupuan niya. Right. Kailan ka nga ba nagkaroon ng oras sa aming mga anak mo? What? Kunot noong usal ni Rafael na tuluyan ang bumaling ng kunot noong titig sa anak niya. What did you say? Ang sabi ko, Amiel, ako nang bahala rito. Please? Sabat ni Mimi na sinadya pang pumagitna sa dalawa kahit na hindi naman na siya kailangan doon. Ako nang magpapaliwanag sa daddy mo. Pwede bang wag kang makialam? Amiel! Singhal ni Rafael sa anak niya na umalingaw-ngaw pa sa buong bulwagan at ikinatalo ng mga kasambahay nila nang dahil sa labis na gulat. Ilang beses ko bang uulitin sa'yo na wag mong pakikitunguhan ng gano'n ang yaya mo at ang mga nakakatanda sa'yo, Amiel? Habang tumatagal ang panahon, mas lalo kang nagiging pasaway ah. Gusto mo bang ipabalik kita sa Amerika at doon ka tumira sa mga lolo't lola mo? Sa halip na sumagot ay walang ibang nagawa si Amiel kung hindi ang higpitan na lamang ang pagkakahawak niya sa kubyertos at nang hindi na mapigilan ng sarili ay nagmamadali na siyang umalis sa lugar na yon, bitbit ang sama ng loob. Isang buntong hininga naman ang pinakawalan ni Rafael bago siya lumingon kay Mimi na ngayon ay walang ibang nagawa kung hindi ang magbaba ng tingin. Next time, huwag kang sumabat sa usapan namin. Lalo na kung nag-aaway kaming dalawa. Bili ni Rafael bago siya tumayo at umalis na nga sa dining table kung nasaan sila. Walang ibang nagawa si Mimi kung hindi ang nanginginig na nagbaba ng tingin. Nang naramdaman niya ang paghawak ni Zarik sa kamay niya, tila ba unti-unti na rin siyang napahinga ng malalim at kumalma. Mimi, anong nangyari kanina? Hindi pa rin naman nagtaka pa si Mimi nang bigla na lamang sumugod si Aling Rosa sa kwarto niya kinagabihan. Nakasuot na ito ngayon ng puting night dress at may suot na ring salamin sa mata. Nasa kusina ito kanina kaya naman paniguradong hindi niya narinig ang naging sagutan kanina sa dining table. Simpleng misunderstanding lang po ng mag-ama. Sagot niya pa bago peking ngumiti rito na hindi naman bumenta sa matanda. Simpleng misunderstanding ng mag-ama o kasama ka. Pagtatama nito na bahagya niyang ikinangawi bago siya nag-iwas ng tingin dito. Ilang segundo pa muna niya itong pinagmasdan bago ito nagdesisyong bumuntong hininga at lumapit pa sa kanya. Alam mo, Mimi, naiintindihan kita. Alam ko na ginagawa mo ito dahil naaawa ka kay Amiel. Alam mo, hindi mo yan dapat maramdaman sa kanya. Hindi ka dapat maawa sa batang yon. Bakit naman po? Utal niyang tanong ng dahil sa gulat. Dahil po ba masama siyang bata? Masamang bata? Natatawang ulit ni Aling Rosa bago siya umiling at natatawang umayos mula sa pagkakatayo sa harapan niya. Hindi masamang bata si Amiel, iha. Ang ibig kong sabihin, hindi mo siya dapat kaawaan dahil isa iyan sa mga bagay na kinaaayawan niya noong una pa lang. Kahit na anong mangyari, huwag mo siyang papakitaan ng awa. Huwag na huwag kang maaawa dahil yun ang nakakapagpagalit sa kanya. Pwede mo siyang suportahan sa malayo.
Pero yung sasamahan mo siyang kalabanin ng mga problema niya, isa yon sa mga bagay na ayaw niya. Tulad na lamang ng ginawa mo kanina. Sumabat ka sa usapan nila dahil naaawa ka sa kanya. Iyon ang wag na wag mong uulitin. Mahaba nitong paliwanag na agad niya namang nakuha. Minsan ay hindi niya naiwasang mapaisip. Lahat ng tao ay may negatibong ugali. Kailan ba naging invalid ang nararamdaman ng ibang tao? Nasanay ba sila na matapang siya? Paano kung ang tapang na yon ay wala na rin sa lugar? Kanina pang tulog ang kakambal mo Saad ni Mimi bago siya umupo sa tabi ni Amiel na ngayon ay walang ibang nagawa kung hindi ang kunot noong lumingon sa kanya. Anong ginagawa mo rito? Hindi ba't may pasok kayo bukas? Anong ginagawa mo rito? Kunot noong tanong ni Amiel sa kanya sa halip na sumagot sa mga katanungan niya. Walang ibang nagawa si Mimi kung hindi ang mapanguso na lang sa narinig na tanong mula sa bata. Medyo malalim ng gabi at tahimik na rin ang paligid roon sa poolside kung saan sila nagtatampisaw ng mga paa sa tubig. May duty sa Rafael ngayon kaya naman hindi rin nila sigurado kung uuwi ba ito ngayong gabi o sa mga susunod na araw ulit ito makakauwi. Tulad ng sinabi niya nung nakaraan, meron silang multiple operations sa kailangang gawin ngayong gabi at bukas na rin. Bukas kung kailan ang parents meeting na sinasabi ng mga anak niya noong nakaraang linggo. May insomnia kasi ako. Sagot ni Mimi sa kanya na inismera naman ni Amiel. Anong ginagawa mo rito? Gabi na. Pwede ba kahit ngayon lang huwag ka munang mangialam? Singhal ni Amiel sa kanya na ikinasimangot niya. Hindi ko kailangan ng kasama rito. Humanap ka ng sarili mong lugar. Ani pa niya, hindi naman ikinatinag ng dalaga ang nasa harap niya. Alam mo, ang tigas-tigas mo talaga. Saad ni Mimi, dahilan upang kunot noong lumingon sa kanya si Amiel. Ikaw na nga tong dinadamayan, ikaw pa tong nantataboy. Alamin mo kasi ang lugar mo, Nani. Sagot ni Amiel sa kanya bago umismid na ikinatawa naman ni Mimi. What the hell are you laughing at? Ang cute mo kasi. Natatawang biro ni Mimi sa kanya na ikinapula naman ang mukha nito. Nasabi sa akin ni Zarik na kailangan niyo raw ng guardian bukas sa meeting. So, naisip ko lang na baka gusto mong sumama ako at ang hindi na kailangan. Are you sure? Stop ruining my mood, Nani Mimi. Saad nito bago umalis mula sa pagkakaupo sa gilid ng pool at tinapunan siya ng isang galit na tingin na ikinanguso naman ito. Matutulog na ako, dyan ka na. Sweet dreams then, sagot ni Mimi sa kanya na hindi na rin naman ito pinakinggan pa. Kinabukasan ay may kung anong lamig sa sikmura si Amiel na nararamdaman. Marami ng tao roon sa silid na pagdadausan ng meeting. May kung anong inggit siyang nararamdaman sa dibdib niya nang makita niyang ilang classmate niya na may kasamang mga magulang. Habang silang dalawa naman ni Zarik ay walang ibang ginawa kung hindi ang manatili roon sa gilid. Habang naghihintay ng guardian na pupunta at susundo para sa kanila. Nasabi sa akin ni Nani Mimi na sinusubukan niya raw kontakin si Daddy. Saad ni Zarik dahil lalo pang kunot noong lumingon si Amiel sa kanya. Last night nag-usap kaming dalawa. Nangako siya sa akin na dadalhin niya raw si Daddy para sa atin. Naniwala ka naman? Tanong ni Amiel na ikinanguso naman ang kakambal niya bago siya umismi dito. Hindi magagawang paamuhin ni Nani Mimi si Daddy. At isa pa, busy si Daddy sa trabaho niya sa ospital. Amiel! Agad na napatalo ng dalawa sa gulat. Lalo na nang nagmamadaling lumapit si Mimi sa kanilang dalawa. Mabilis sila nitong niyakap. Si Amiel naman ay walang ibang nagawa kung hindi ang sumimangot nang siya naman ang niyakap ni Mimi. Bumaling si Mimi kay Zarik nang may malaking ngiti sa labi. Naaalala mo pa rin ba yung ipinangako ko sa'yo kagabi, Za? Tanong niya sa batang lalaki. Nadadaling ko si Dr. Dizon dito kahit anong mangyari. Pupunta siya? Si Amiel ang nagtanong sa kanya.
Isang malungkot na tingin ang ibinaling sa kanya ni Mimi na pansamantala pang ikinabagsak ng balikat niya sa dismaya. Hindi kalaunan ay tuluyang nagbago ang reaksyon ni Mimi bago siya tumango sa kanilang dalawa. "Anak," saad ng isang pamilyar na boses. Agad na nangilid ang luha sa mga mata ni Amiel, lalo na nang sandaling magpakita sa dagat ng tao si Rafael. Hindi niya rin nagawang pigilan ang pagdaloy ng luha sa mga mata niya, lalo na nang lumuhod ito sa harapan niya at yumakap sa mga anak. "I'm sorry kung nalate ang daddy," saad ni Rafael sa dalawa bago pa niya pinugpog ang halik ang dalawang bata. Bago pa man siya magpunta sa meeting na yon ay sinadya pa siya ni Mimi sa ospital upang pilitin siya na magpunta sa lugar na yon. Kahit nakakatapos lamang ng operasyon na ginawa niya at kahit na wala pa ring tulog ay ginawa niya pa rin ang lahat ng makakaya niya para lang makadalo sa meeting ng mga anak niya. Si Mimi ang naging susi sa kung bakit siya naka-attend sa meeting na yon. Kaya naman nang sandaling makauwi sa bahay at nang makita ni Amiel si Mimi na naglilinis sa study room, hindi na siya nagdalawang isip pa na lumapit dito. "Nabanggit sa akin ni Zarik na ikaw daw ang pumilit kay Daddy," saad ni Amiel, dahilan upang bahagya pang mapatalon sa gulat si Mimi sa biglaan niyang pagsasalita. "Salamat, Nani." Wala yon." Natatawa niyang sambit bago siya yumuko rito at nangingiting nagpatuloy sa paglilinis ng mga aklat na naroroon. Walang ibang nagawa si Amiel kung hindi ang manatili roon habang pinagmamasdan siya sa paglilinis, kaya naman hindi na napigilan pa ni Mimi ang makaramdam ng labis na conscious. "Amiel, wala ka bang pasok?" tanong niya nang bumaling siya rito. "Today's Saturday, Nani," sagot nito sa kanya na bahagya niya pang ikinatawa. "Wala kaming pasok." Oo nga pala, nakalimutan ko. "Nandito ako to apologize for what I did last week," saad ni Amiel bago namumula ang mga mukhang nag-iwas ng tingin sa kanya. "Alam ko po na mali ang mga nasabi ko at hindi kita dapat na trinatong ganon. Nani Mimi, tama si Zarik. Nung una pa lang, mabuti ka pala talagang tao. Hindi tulad ng mga nauna sa'yo." "Ikaw naman kasi, ang bilis mong manghusga." Natatawang biro ni Mimi sa kanya nang nginitian niya na lang. "Okay lang, Amiel, naiintindihan kita. Nagiging protective ka lang sa pamilya mo. Kung halimbawang magdala rin ng bagong nobyo ang nanay ko sa bahay namin, baka ganun din ang gawin ko sa bago niya." Sandali pa muna silang natahimik bago muling tumango si Amiel sa kanya. "Sana hindi pa po huli ang lahat para makabawi ako sa'yo." "Hindi mo naman kailangang bumawi sa akin, Amiel," saad niya bago siya ngumiti sa batang lalaki. "If I were you, babawi ako sa daddy mo. Nabalitaan ko na madalas daw kayong mag-away nitong mga nakaraang linggo. Isang sorry at isang gift lang. Alam ko matatanggap yun ng daddy mo. Alam ko na sa tuwing nag-aaway kayong dalawa, nasasaktan siya. Kaya kung ako sa'yo, sa kanya ka mag-sorry." "Tungkol nga pala dyan, Nani," saad ni Amiel bago ko na taong nagkamot sa sentido niya. "May hinahanda kaming sorpresa ni Zarik para sa kanya. Pwede ba kami magpatulong sa'yo?" "Oh, sure!" pagpayag ni Mimi sa kanya. Nang araw ring yon ay nagdesisyon silang tatlo na maganda ng isang maliit na sorpresa para sa daddy nila. Nang pinilit ni Mimi si Rafael na umattend sa meeting, ay hindi naging maganda ang huli nilang naging pag-uusap. Kung hindi niya pa man ito kinonsensya, ay baka nga hindi talaga ito umattend ng meeting. Hindi niya alam pero tila ba walang oras si Rafael para sa mga anak niya at yon ang gusto niyang ayusin. Gusto niyang mapalapit ang loob ng boss niya sa mga anak nito kahit na anong mangyari. Kahit na maging siya pa ang lumabas sa masama para sa lalaki. "Pagod ako!" bulyo ni Rafael bago niya kinuha ang maliit na laruang kahoy mula sa kamay ni Amiel at ibinato ito sa malayo na ikinatigil ng lahat ng naroroon. Bakas ang galit sa mukha ni Rafael nang binalingan niya ng masamang titig ang maliit na bata. Wala namang ibang nagawa si Amiel kung hindi ang mapayuko na lang sa kinatatayuan. Gusto niya lang naman na magkaroon ng oras ang daddy niya makipaglaro sa kanila ng araw ring yon. Pero sa halip na tumanggi ng mahinahon, ito ang ginawa niya.
Ang pagtaasan siya ng boses. Ilang beses ko bang kailangang ulit-ulitin yun sa inyo? Singhal pa ni Rafael bago niya binasag ang mga vase na naroroon at naglika ng malakas na kalabog sa kabuuan ng bulwagan. Katatapos lamang kausapin ni Mimi ang mga magulang niya ng mga oras na yon at nang marinig niyang sigawan mula sa living room, hindi na siya nagdalawang isip pa na silipin kung ano nga bang nangyayari roon. Papadalhan ko na lang kayo ng pera. Inahanap na ako ng manager namin. Pagsisinungaling niya pa bago niya tuluyang pinatay ang tawag at nagmamadali nang bumaba sa baba. Mabilis siyang hinawakan ni Betty sa braso upang pigilan siya sa paglapit, dahilan upang bumaling siya ng tingin dito. Nagkalat ang mga vase na naroon sa baba at naroon sa gitna ang mag-ama, kaya naman hindi niya naiwasang makaramdam ng takot para sa kambal na ngayon ay patuloy lang sa pag-iyak. Anong nangyayari? Bali niya kay Betty. May bakas ng takot sa mga mata nito nang bumaling ito ng tingin sa kanya. Inaaya kasi ni Amiel si Sir na makipaglaro sa kanila. Mukhang wala sa mood si Sir nung umuwi kaya nabuntun sa anak niya lahat ng galit na meron siya para ngayong araw. Sagot nito sa kanya dahilan upang magkasabay pa silang lumingon sa direksyon nito. Wala sa mood si Sir ngayon. Napapabalita kasi na namatay raw yung pasyenteng inoperahan niya nung nakaraan. Pero hindi para makatarungan kung ibubuntong niya kay Amiel lahat ng galit niya. Saad ni Mimi bago siya naglakas ng loob na hatakin mula kay Betty ang kamay niya. Sumusobra naman na siya kung pati mga bata idadamay niya sa kapalpakan niya. Mimi! Mimi, saan ka pupunta? Tanong ni Aling Rosa, ngunit hindi na ito pinagtuunan niya ng pansin. Anong ginagawa mo? Galit na tanong ni Mimi bago siya pumagitna sa dalawa, dahilan upang sa kanya bumaling ng masamang titig si Rafael. Hindi porket naging palpa ka sa operasyon mo, ibig nang sabihin nun ay pwede mo nang ibunton sa mga anak mo yung galit mo. Pwede bang huwag kang makialam dito? Makikialam ako dahil mga alaga ko sila. Ako ang tatay nila. Wala akong pakialam. Sigaw ni Mimi sa kanya na ikinagulat ng mga kasambahay na nakikinig sa sagutan nila at ikinakunot naman ng lalaking nasa harap niya. Anak mo ba sila o dugot laman? Wala akong pakialam. Hindi ibig sabihin na anak mo sila. Pwede mo na silang gawa ng ganyan. Bakit? Anong ginawa sa'yo ni Amiel? Inaaya ka lang namang makipaglaro ah. Big deal ba sa'yo yon? Kung pagod ka, magpahinga ka. Ang galit sa trabaho, hindi inuuwi at hindi ibinubunton sa mga anak, okay? Bakit? Mariing tanong ni Rafael sa kanya bago ito nagdesisyong lumapit sa kanya na hindi niya naman ikinatinag. Sino ka ba? Yaya ka lang naman ng mga bata. At least ako anak ang turing ko sa kanila. Hindi tulad mo. Sagot ni Mimi sa kanya na ikinawala ng pagkakunot ng noo niya. Kung hindi mo sila kayang asikasuhin, pwede ko silang iuwi sa probinsya. Kung hindi mo kayang magpakatatay sa kanila, ako magpapakananay sa kanila. Isang matalim na titig lamang ang ibinato sa kanya ni Rafael bago nagdesisyong tumalikod sa kanya ang lalaki at naglakad palayo. Walang ibang nagawa si Mimi kung hindi ang bumuntong hininga at lumod sa harapan ni Amiel na ngayon ay walang ibang nagawa kung hindi ang umiyak. Okay ka lang? Gusto mo ba ng tubig? Tanong ni Mimi at sa halip na sumagot ay walang ibang nagawa si Amiel kung hindi ang umiyak at yumakap sa kanya. Mula sa malayo ay nakita niya rin na umiiyak si Zarek, kaya naman dali-dali niya itong sinenyasan na lumapit sa kanya upang mayakap niya na rin. Konsensyang bumalot kay Rafael nang sandaling maalala niya kung anong nangyari kaninang umaga. Malalim na ang gabi at tulad ng nakagawian niya, naroon siya sa poolside habang pinagmamasdan ng bilog na buwan sa kalangitan. Kanina pa siyang umiinom ng alak, ngunit tila ba wala man lang itong epekto sa sistema niya. Dahil nga ba ito sa nangyari sa pasyente niya? O kung tutuusin ay wala siyang kasalanan? O dahil ba sa ginawa niyang pagsigaw sa anak niya? Gabi na, saad ng isang boses na inaasahan niya. Tulog ng mga bata. Wala na rin ako sa trabaho ko kaya kakausapin kita ngayon nang naaayon sa paraan ng pakikipag-usap mo sa akin kanina.
Dagdag pa ni Mimi bago siya lumingon sa lalaking hindi malang nag-abalang bumaling ng tingin sa kanya. Paano mo nagagawang sigawan ng gano'n ang anak mo? Hindi mo ako masisisi, Micaela. Nagkaroon ng problema sa ospital. Pero hindi ibig sabihin nun, pwede mo nang taasan ng boses ang mga anak mo, Rafael. Aniya, dahilan upang kunot noong lumingon si Rafael sa kanya. Isang buntong hininga lamang ang pinakawalan ni Mimi bago siya nagdesisyong umupo sa isa pang sun lounger na naroon sa tabi ni Rafael. Hindi naging maganda ang unang araw ko rito sa mansyon ng dahil kay Amiel. Hindi rin kami close at alam mo yon. Pero hindi yun naging dahilan para hindi siya magpatulong sa akin na sorpresahin ka kanina. Paliwanag ni Mimi sa kanya na bahagya pa niyang ikinababa ng tingin. Alam mo ba kung ilang araw namin ginagawa yung maliit na sasakyang gawa sa kahoy na sinira mo kanina? 4 na araw namin yung ginagawa. Siya ang halos gumawa ng lahat ng yon. Dahil gusto niya, maging proud ka sa kanya. Maging proud ka sa kanilang dalawa ni Zarek. Oras mo lang ang hinihingi nila sa'yo na hindi mo pa maibigay. Alam ko na doktor ka at marami kang responsibilidad sa trabaho mo. Pero yung 30 minutos, hindi naman siguro mabigat sa'yo yun, hindi ba? Bakit mo ginagawa lahat ng to? Tanong ni Rafael bago bumaling ng tingin kay Mimi na ngayon ay nakatitig na pala sa kanya. Hindi mo sila anak, Mimi. Iyaya ka lang nila. Pero hindi rin yun ang dahilan upang magbagong tingin ko sa kanila, Rafael. Bata sila. Bata. Itanggi mo man o hindi, kailangan nila ng atensyon. Atensyon mula sa mga magulang na tulad mo. Sagot niya rito, bago ito nagdesisyong tumayo mula sa pagkakaupo. Bahala ka, ikaw din. Baka mamaya niyan huli ng lahat kapag natauhan ka. Dagdag pa niya, bago siya nagdesisyong umalis sa lugar na yon. Walang ibang nagawa si Rafael ng mga oras na yon kung hindi ang mapaisip at mapatango na lang sa mga sinabi ni Mimi sa kanya. Marahil nga'y tama siya. Hindi niya rin maitatangging minsan ay napapahanga siya sa mga ginagawa ni Mimi para sa kanya at sa mga anak niya. Sa mga sumunod na araw, ay nanatili lamang na cold si Rafael sa mga anak niya. Ni hindi na rin ito nakikipag-usap sa kanya sa hapag. Ang balak niya sana sa mga oras na yon ay tapusin lahat ng schedule niya para sa susunod na linggo upang maghanda ng sorpresa para sa mga anak niya at upang makabawi na rin. Oo, at bahagya siyang natauhan sa mga sinabi ni Mimi. Kung hindi dahil sa mga sinabi nito sa kanya, hindi siya matatauhan. Hindi niya magagawang malaman lahat ng pagkukulang niya sa mga anak. Nag-leave ako ng 2 linggo sa trabaho. Aniya sa hapag nang muli niya makasalo ang 2 bata para sa hapunan. Hindi sila kumibo, kaya naman hindi na iwasan ni Rafael ang makaramdam ng lungkot. Ito na nga bang sinasabi ni Mimi nung nakaraan? Isang tikim pa ang ginawa niya bago siya umayos sa pagkakaupo. Mula sa malayo ay walang ibang nagawa si Mimi kung hindi ang lumapit at makinig sa sasabihin na Rafael. At nagbabalak sana akong dalhin kayo sa Mapanwepe. Wow! Gulat na usal ni Mimi, dahilan upang bahagya pang magulat ang kambal. Mapanwepe? Nakapunta na ako ron. Masarap daw ang bihon nila doon. Mapanwepe sa lake, Nani. Sagot ni Amiel sa kanya na natatawa niyang ikinababa ng tingin. Ano pong gagawin natin doon? Kung hindi pa dahil sa ginawang pagsabat ni Mimi, ay hindi pa magkaka-interes sa sinasabi niya ang mga anak niya. Kaya naman hindi rin naiwasan ni Rafael ang mapabuntong hininga na lang bago siya nagdesisyong umayos mula sa pagkakaupo. Magka-camping tayo ron for 3 days. Treat ko na rin sa inyo since naging good boy kayo sa klase. Nakausap ko na rin ng advisor ninyo at sinabi niya sa akin na outstanding ang performance ninyong dalawa sa academic. So, ayun. Sagot ni Rafael sa kanya na hindi na muling kinibo ng kambal. Sa takot na baka baliwalain siya ng mga anak sa 3 araw na yon, ay walang ibang nagawa si Rafael kung hindi ang bumaling ng tingin kay Mimi na hanggang ngayon ay naroroon pa rin sa gilid nila. Kasama ka, Mimi. Saad niya rito.
Nang dahil sa narinig ay mabilis na nag-angat ng tingin ng kambal. Bigla na lamang bumakas ang gulat at tuwa sa mga mata nito nang bumaling ng mga titig ang mga ito sa kanya, kaya naman hindi niya na naiwasang mapangiti rin sa mga ito. Kasama ako? Talaga po, Daddy? Mukha ba akong nagbibiro? Tanong niya, bago siya umayos ng upo at bumaling ng tingin muli sa mga anak niya. Gusto ko rin sana humingi ng paumanhin sa ginawa ko noong nakaraang linggo. Tulad ng sinabi ko, nagkaroon na ng problema sa trabaho. Pero okay nang tungkol doon. Tungkol nga pala sa regalo niyong dalawa sa akin. Nasabi sa akin ng repairman na maayos pang nasira at nabasag na kahoy. Aabutin lang ng ilang araw pero okay pa naman. Dagdag pa niya. Nang dahil sa narinig ay hindi na napigilan ng dalawang mapangiti bago sila bumaling ng tingin kay Mimi na hanggang ngayon ay nagugulat pa rin sa sinasabi ni Rafael. Tulad ng napagkasunduan, nagdesisyon na nga si Rafael na mag-ayos. Excitement naman ang bumakas sa mukha ni Mimi dahil ito pa lang ang kauna-unahang pagkakataon na makakapag-camping siya malayo sa lugar nila. Masyado kasing istrikto ang mga magulang niya, kaya naman hindi siya kailanman nakakalayo sa lugar nila noon. Sa katunayan nga, ay ito pa lang ang kauna-unahang pagkakataon na nakalabas siya ng probinsya nila at hindi niya naiwasang makaramdam ng tuwa at pagkasabik. Camping pa bang matatawag to? Kunot noong tanong ni Mimi kasabay ng paglingon sa madilim na kalangitan. Nagbabadyang ulan sa malayo. Baka umulan na rin dito mamaya at baka maabutan din tayo. Patapos na ang tent na gagamitin natin. Hindi mo na kailangang mag-alala pa, Mimi. Pero sir, wala ka sa bahay. Sagot ni Rafael sa kanya habang abala pa rin sa pag-aayos ng tent na gagamitin nila. Tawagin mo ako sa pangalan ko. Rafael, sagot ni Mimi bago siya napanguso at natuluyan na nga nakalimutan ang irarason niya sa binata. Hindi kalaunan ay tuluyan na nga rin bumuhos ang napakalakas na ulan. Mabuti na lamang at naroon ang kambal sa loob ng tent. Habang si Mimi naman ay animong basang sisiyo na naiwan sa punong naroroon sa hindi kalayuan. Basang-basa na siya ng ulan nang sandaling maramdaman niya ang paglapit ng kung sino sa gilid niya. Gulat ang rumihistro sa mukha niya, lalo na nang mag-cross ang mga mata nilang dalawa ni Rafael na ngayon ay may hawak-hawak na payong na nagkukubli sa kanilang dalawa sa malakas na buhos ng ulan. Bakit nandito ka? Tanong niya. Namumulang mukha ni Rafael na nag-iwas ang tingin sa kanya bago itong umuso ng pasikreto na hindi naman nakatakas sa paningin ni Mimi. Naroon ako sa tent kanina. Yung dalawang bata lang nakita ko. Wala ka ron kaya lumabas ako para hanapin ka. Nang dahil sa sinabi ni Rafael ay hindi na iwasan ni Mimi ang bahagyang matawa na inismera naman ni Rafael. Hindi ko alam na maalaga ka rin pala sa mga kasambahay mo. Thank you Natatawa niya pang pasasalamat bago sila magkasabay na umalis sa punong yon. Alam mo, kung ipagpapatuloy mo lang ang ganyang ugali, baka mas lalo ka lang mahalin ng mga anak mo. Nasabi sa akin ni Zarik na simula nung namatay ang asawa mo, nagbago na raw ang tingin mo sa kanila? I mean, hindi ka ba nakokonsensya? Hindi tayo napunta rito para pag-usapan ng tungkol sa asawa ko, Mimi. Sagot ni Rafael sa kanya na ikinanguso niya. Nandito tayo para magbakasyon ng mga bata. At isa pa, ayoko na sanang maalalang tungkol sa nangyari sa asawa ko. Naiintindihan kita. Nagkaroon ka siguro ng trauma, no? Saad ni Mimi na hindi niya kinibo. Kung ako sa'yo, magmahal ka ng iba. May ilang taon na rin naman ang nakalilipas simula nung mamatay ang asawa mo. Bakit kaya hindi mo subukang maghanap ng bago? Alam mo na, hindi naghihilom ang sugat kung wala kang ipantatapal para matigil ang pagdurugo nito. Ganon din sa pagmamahal, Rafael. Hindi maghihilom ang sugat ng nakaraan kung hindi mapapalitan ng kasalukuyan ng nakaraan mo. Ang dami mong alam sa mga ganitong bagay, ano? Saad ni Rafael na ikinatawa niya. May nobyo ka na ba? Boyfriend ba ka mo? Natatawang tanong ni Mimi sa kanya. Wala. At hindi uso sa akin yon.
Mas uunahin ko pang magtrabaho kaysa isabay pang tungkol sa bagay na yan. Pwede mo namang isabay ang tungkol sa pagbo-boyfriend at trabaho. Suwestyon pa ni Rafael na ikinakunot ng noon niya. Nang mapagtantong double meaning yon para sa dalaga, ay wala na siyang ibang nagawa kung hindi ang umiling. Dalian mo na ang paglalakad at nilalamig na ako. Aba, ikaw kaya tong mabagal. Daldal ka kasi ng daldal. Natatawang paninisi ni Mimi bago sila magkasabay na natawa. Sa pagtulog ay walang ibang nagawa si Rafael kung hindi ang lihim na pagmasdan si Mimi at ang mga anak niya. Hindi niya maipagkakaila na unti-unti rin siyang tinatamaan sa dalaga, kaya naman hindi niya naiwasang kontrolin ang sarili ng gabing yon. Dahan-dahan niyang inayos ang tikos ng buhok sa ulo nito bago nakangiting pinagmasdan ng dalaga. Hindi ko alam kung magugustuhan mo ba ako kapag umamin ako sa'yo. Dad? Agad na napadiretso sa pagkakahiga si Rafael bago siya nagtulog-tulugan sa pwesto niya. Marahang kinusot ni Zarik ang mga mata niya bago niya tinusok ang braso ng ama. Dad, ano pong ginagawa niyo sa mukha ni Nani Mimi kanina? Matulog ka na. Saad na lang ni Rafael bago siya bumaluktot sa pagkakahiga. Naging maganda naman ang camping experience ni Mimi at ng mag-ama. Minsan ay magkakasama silang nangingisda sa lake na yon, at minsan naman ay magkakasama silang naglalaro sa tubig na naroroon. Mula sa malayo habang nakatitig kay Amiel at kay Mimi na naglalaro, doon lang napatunayan ni Rafael na may gusto na nga siya kay Mimi. Gusto niyo po ba si Nani Mimi? Tanong ni Zarik na nakapagpatalon pa sa kanya sa labis na gulat. Noon ko pa po napapansin, Dad. Hindi niyo po kailangang magtago sa akin. Anong sinasabi mo, Zak? Ngumiti sa kanya ang anak na mas lalong ikinapula ng mukha niya. Noon pa po kayo may pagtingin kay Yaya, hindi po ba? Madalas ko po kayo nakikitang nakamasid sa kanya mula sa malayo. Madalas ko rin po kayo nakikitang maalaga sa kanya. Siya nga lang pong pinayagan yung magtaas ng boses sa inyo nung nag-away kayo, kaya alam ko po na may nararamdaman kayo para sa kanya. Alam ba ni Mimi na may gusto ako sa kanya? Hindi po. Sagot ni Zarik na ikinahinga niya ng malalim. Gusto niyo po ba sabihin ko sa kanya? No. Putol agad ni Rafael sa kanya. Oo, pero huwag na muna ngayon. Ako nang bahala sa bagay na yan, anak. At isa pa, hindi ko rin alam kung magugustuhan niyo siya. Gustong-gusto po namin siya ni Amiel, Dad. Sagot ni Zarik sa kanya na mas lalong ikinapula ng mukha ni Rafael. Kung may gusto po kaming tumayo bilang nanay sa amin, siya po ang gusto namin, Dad. At napag-usapan na namin ni Amiel ang tungkol sa bagay na yan. Nang mga sandaling yon ay walang ibang nagawa si Rafael kung hindi ang tumango sa anak. Nagpatuloy lamang ito sa pagkukwento sa kung gaano niyang kagusto si Mimi na maging nanay niya. Habang si Rafael naman ay nanatili lamang ang mga mata kay Amiel at kay Mimi na naglalaro sa lake. Nang sandaling mag-angat ng tingin si Mimi sa direksyon ng dalawa, halos mamula pa ang mukha niya nang magsalubong ang tingin nilang dalawa ni Rafael na mabalis din naman niyang iniwasan. May gusto sa'yo si Daddy, saad ni Amiel, dahilan upang namumula itong bumaling ng tingin sa kanya. Why don't you give it a try, Nani Mimi? I'm sure naaalagaan naman po kayo ni Daddy. Nani niyo ako, Amiel. Pero it doesn't mean na hindi na kayo bagay ni Daddy. Sagot nito sa kanya na namumula niyang ikinanguso. It's been 4 years simula nang mawala ang mommy. Gusto rin po namin makitang sumaya si Daddy kahit na minsan na hindi kami nagkakaintindihan. Bumaling itong muli sa kanya at numiti na mas lalo niya lamang ikinapula. Kahapon ko lang siya nakitang tumawa at ikaw pang kasama niya, Nani Mimi. Kaya alam naming dalawa ni Zarik na may nararamdaman siya para sa'yo. Walang ibang nagawa si Mimi kung hindi ang lumingon kay Rafael mula sa malayo. Nang sandaling magkrus ang mata nilang dalawa, hindi na siya muling umiwas ang tingin dito. Bagkos ay nakangiti lamang na bumaling ng tingin si Rafael sa kanya
Kaya naman wala siyang ibang nagawa kung hindi ang kumaway na lamang dito. Sa pag-uwi nila sa bahay ay ganoon pa rin ang trato nila sa isa't isa. Hindi rin maipagkakaila ni Mimi na may nararamdaman na rin siya para sa amo niya. At tulad lamang ng suhestyon sa kanya ng mga bata, tila ba hinayaan niya na lang ang sarili niyang mahalin si Rafael mula sa malayo. Gusto kita. Pag-amin sa kanya ni Rafael nang kinonsyaba pa ng kambal si Betty at si Aling Rosa na i-set up sila sa isang dinner. Namumulang nagbaba ng tingin sa Rafael bago natatawa na ikinangiti naman ni Mimi. Hindi ko alam na aabot sa ganitong infatuation ko sa'yo noon, Mimi. Pero wala eh. Tinamaan pa rin ako sa'yo. Ang corny mo. Biro sa kanya ni Mimi na tinawanan nilang dalawa. Ilang sandali pa silang natigilan sa pagkakwentuhan nang muling nagbukas si Rafael ng usapan tungkol sa gagawin niyang panliligaw sa kanya. Ang buong akala niya ay ire-reject siya nito. Pero sa kabutihang palad naman ay pareho lamang sila ng nararamdaman para sa isa't isa. Ikaw ang bagong nani ng kambal? Natatawang tanong ng sekretarya ni Rafael nang bumisita ito sa bahay nila. Nice to see you in person. Maganda ka nga pa lang talaga sa personal. Dagdag pa nito bago naglahad ng kamay sa kanya na tinanggap niya naman. Napapadalas ang pagbisita nito sa bahay nila dahil sa trabaho ang inaatang ni Rafael sa kanya. Ngunit nang mapansin ni Rafael na pinopormahan nito si Mimi, hindi na siya nagdalawang isip pa na dalhin na lamang ito sa opisina niya sa ospital upang mapaghiwalay niya ang dalawa. Seloso. Pangaasar ni Mimi nang sadaling malaman niya ang tungkol sa ginawa ni Rafael sa sekretarya niya. Ganun talaga kapag seryoso. Taas na niya pang sagot bago sila nagtawanan. Hindi kalaunan ay tuluyan na nga silang nahulog sa isa't isa. May umabot pa sa puntong nagpropose na ng kasal sa kanya si Rafael na mabilis niya namang tinanggap. 5 buwan bago ang kasal nilang dalawa at dahil na rin siguro sa pagmamahal nila sa isa't isa, hindi kalaunan ay may nangyari sa kanilang dalawa. Welcome home, Daddy! Bati ni Mimi kay Rafael nang dumating ito galing trabaho. May dala itong cake na ikinataas ng kilay ni Rafael nang dahil sa labis na kuryoso. Anong meron? Guess what? Saad ni Mimi bago niya ibinigay kay Rafael ang piti na ginamit niya kanina. Unti-unting nanlaki ang mga mata ni Rafael nang makita niya ang 2 pulang ninya na naroon. Kaya naman hindi na iwasan ni Mimi ang bahagyang matawa. I'm pregnant, Raf! We're pregnant! Ang tuwang iyon ay agad na napalitan ng takot. Lalo na nang sandaling makarating sa nanay niya ang tungkol sa pagpapakasal niya kay Rafael. Ang buong akala ni Mimi ay ang issue lang dito ang tungkol sa paglilihim niya ng pagtrabaho sa pamilya niya. Ngunit agad siyang nakaramdam ng takot. Lalo na nang sinabi sa kanya ng nanay niya ang tunay na katauhan ng lalaking pakakasalan niya. Ang lalaking yan, ang asawa ng napatay ng tatay mo may 5 taon nang nakararaan, Micaela. Mag-isip ka nga. Singal pa nito sa kanya sa kabilang linya na ikinabuhos ng luha sa mga mata niya. Ano sa tingin mong mararamdaman niya kapag nalaman niya ang tungkol sa katauhan mo? Tingin mo ba hindi kanya kamumuhian? Mag-isip ka! Nang dahil sa takot sa mga nalaman, hindi na nagdalawang isip pa si Mimi na umalis nang hindi nagpapaalam sa kahit na sino man sa kanila. Bitbit ang maliit na maleta, mabilis niyang tinahak ang daan patungo sa paliparan upang makauwi siya sa mga lolo at lola niya sa probinsya. Buntis ka? Gulat na saad ng matandang babae na sumalubong sa kanya sa paliparan kagabi. Anong ginagawa mo rito ngayon? Nasaan ang asawa mo? Kailan kayo ikinasal? Wala na pong kasal na magaganap. Malungkot niyang sambit. Dahilan upang nag-aalala pa nitong tinutup ang bibig niya nang dahil sa labis na gulat. Hiwalay na po kaming dalawa. Dagdag pa niya bago niya pinunasan ng luhang lumanda sa pisngi niya. Alam ni Mimi na hindi siya magagawang mapatawad ni Rafael sa oras na malaman nito ang tungkol sa tunay niyang pagkatao. Ang namayapa niya lang naman na ama ang kaisa-isang tao na nakapatay sa asawa ni Rafael. May ilang taon ang nakakaraan at nagkademandahan na rin sila. Pero natitiyak niya na hanggang ngayon
ay buhay pa rin ang galit ni Rafael para sa tatay niya. Hindi niya rin kakayaning makita ang galit na yon mula sa mga mata ni Rafael. Kaya naman mas ninais niya na lang na magpakalayo-layo at burahin sa alaala niyang tungkol sa lahat ng mga nangyari sa kanya at sa buhay niya sa mansyong yon. Abala si Mimi sa pagbubungkal ng lupa sa bukid ng lolo niya nang sandaling may aninong huminto sa harapan niya. May 5 buwan na nakalilipas simula nang mangyaring lahat at may 5 buwan na rin ang pinagbubuntis niya. Kahit na papaano ay alaga naman siya ng mga lola niya sa check-ups. Kaya naman kahit na papaano ay naging malusog pa rin ang pagbubuntis niya. Nang maamoy niya ang pamilyar na pabangong yon, doon na siya nakaramdam ng hilo. Alam niya kasi na pamilyar sa pang-amoy niyang pabangong yon. Kaya naman kahit na hindi pa man siya tumitingala sa nagmamay-ari ng aninong yon, mukhang may ideya na rin siya kung sino nga ba ito. What the hell are you doing here, Mimi? Tanong nito sa kanya. Walang iba nagawa si Mimi kung hindi ang magbaba ng tingin bago siya nagdesisyong tumayo mula sa pagkakaupo sa lupa. Pilit siyang hinawakan ni Rafael sa mukha upang maglibel ang tingin nila. Tulad ng nakagawian, ang galit agad nitong mukhang bumalaga sa kanya nang magtama ang mata nilang dalawa. Alam mo ba kung ilang buwan ka naming hinanap ng mga bata? Paano mo nagawa sa amin to, Mimi? Hindi mo ako maiintindihan, Raf. Sagot niya rito, dahilan upang kumunot ang noon ng dahil sa kuryoso at bahagyang inis na naging desisyon ni Mimi. Ako ang dahilan kung bakit naging miserable ang buhay niyo ng mga anak mo. Ang pamilya ko ang dahilan kung bakit naghiwalay kayo ng asawa mo. At ang tatay ko ang dahilan kung bakit namatay ang asawa mo. Yan lang bang dahilan kung bakit mo kami iniwan ng mga anak natin? Tanong ni Rafael sa kanya bago nito masuyong hinaplos sa mga kamay ni Mimi. Alam ko lang tungkol sa bagay na yan, Mimi. Hindi mo na kailangan lumayo pa sa akin ng dahil lang sa bagay na yon. Noong una pa lang, may ideya na ako kung sino ka at kung kaninong pamilya ka nang galing. Bago pa man kita in-interview, alam ko ng lahat, Mimi. Ano? Isang singhap lamang ang ginawa ni Rafael bago niya masuyong hinawakan ang kamay ng nobyo. Bahagya ring nangilid ang luha niya nang dahil sa pagkabigla. Tila ba hindi rin siya makapaniwala na iyon nga lang talagang dahilan sa kung bakit siya tinakasan ni Mimi ng 5 buwan. Alam ko na ang tatay mong bumangga sa asawa ko. At hindi ka malang ba nagalit sa akin? Nagalit, oo. Pero sa ama mo. Sa'yo hindi. Dahil mahal kita, Mimi. Sagot ni Rafael bago siya nito niyakap ng mahigpit. Ang akala ko nasaktan kita kung bakit ka umalis. Ang buong akala ko may hindi ka nagustuhan sa mga anak ko. Ang akala ko nagbago ang isip mo sa pagpapakasal sa akin. Kung sinabi mo sa akin nung una pa lang tungkol dito, hindi na sana kita hinayaan pa na umalis, Mimi. Natatakot ako sa galit mo, Raf. Matagal nang wala yun, Mimi. Kung nandito lang si Marina, baka pagtawanan ka pa niya. Sagot nito sa kanya na ikinanguso niya bago siya nito hinarap at naglahad ng kamay sa harapan niya. Umuwi na tayo, mahal ko. Walang ibang nagawa si Mimi kung hindi ang malungkot na napangiti bago siya nagdesisyong hawakan ng kamay ni Rafael. May pagsisisi sa mga mata ni Rafael na makita niyang umbok na ngang talagang tiyan ni Mimi. Ilang buwan na lang ay isisilang na ang anak nilang dalawa at hindi na siya makapaghintay pa na makita at i-welcome sa mundo ang anak nilang dalawa. Bago pa man manganak si Mimi, hindi na sila nagdalawang isip pa na magpakasal. Present lahat halos ng kamag-anak ni Mimi sa kasal, maging ang pamilya niya. Kaya naman isa na siguro yun sa pinakamasayang araw na ipinagkaloob sa kanya ng Panginoon. Hindi kalaunan ay tuluyan na nga siyang nanganak. Labis-labis na tuwang naramdaman ng kambal, lalo na nang ibinalita sa kanila na nanganak na nga si Mimi at isang malambing at magandang bata magiging kapatid nilang dalawa. Pangako, aalagaan kong mabuti ang pamilyang ito. Pangako pa ni Rafael sa kanya bago siya nito hinalikan sa ulo at yumakap sa kambal niyang anak.
Magkasabay nilang pinagmasdan ang sanggol na babae sa gilid ni Mimi. Doon napatunayan ni Mimi na hindi sa lahat ng pagkakataon malas ang buhay na meron siya. Minsan ay malas lang talaga sa umpisa, ngunit hindi kalaunan ay magiging swerte rin naman ang lahat. Lalo na kung magpupursige ka sa pag-abot sa lahat ng pangarap na meron ka, tulad ng ginawa ni Mimi at Rafael. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Kung pagod ka, magpahinga ka. Ang galit sa trabaho hindi inuuwi at hindi ibinubunton